Kilalanin ng pamilya ni John Vic Remulla, ang kanyang asawa at ang kanilang mga magaganda at gwapong anak. Hindi na bago ang apelyidong Remulla sa Cavite. Bitbit ang legasiya ng kanyang amang si dating Gobernador Johnny Remulla. Pumasok din sa politika si John Vic mula sa pagiging board member, vice-gobernador, gobernador, hanggang sa maupo siya ngayon bilang DILG Secretary. Ngunit usap-usapan ngayon ang kalihim dahil sa kanyang pagiging present sa dalawang mainit na tagpo sa Senado. Tampok dito ang kanyang pagbisita matapos ang naganap na putukan sa compound na aniyay walang kinalaman sa pag-aresto kay Senator Bato noong May 13, 2026 at ang kontrobersyal na pagbabantay sa Senado matapos ang rigodon sa liderato na nauwi pa sa pisikal na tulakan nila ni Senator Robin Padilla noong June 4. Sa gitna ng mga ganitong matitinding kontrobersya, saan nga ba humuhugot ng lakas ang isang pinuno? Kilalanin natin ang pamilyang laging nakaalalay at nagsisilbing inspirasyon ni John Vic Remulla, Dr. Agnes Tirona Remulla, asawa. Loving and forgiving ang paglalarawan ni John Vic kay Agnes. Isa siyang highly accomplished medical professional sa bansa. Nakuha niya ang kanyang medical degree at natapos ang kanyang residency program sa University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH, isa sa mga nangungunang medical institution sa bansa. Siya ay isang licensed physician mula noong 1995. Espesyalista siya sa otolaryngology o ENT, ear, nose and throat, head and neck surgery, na may advanced subspecialty focus sa sleep medicine and surgery. Ang area of expertise niya ay diagnosis and medical or surgical management of diseases affecting the ears, nose, throat, and salivary glands. Nariyan din ang advanced management of sleep disorders, specializing significantly in obstructive sleep apnea, snoring, and sleep deprivation. Aktibo siyang nagsusulong para sa mga cross-disciplinary programs, connecting sleep medicine with dental sleep medicine. Aktibo rin ang kanyang pamumuno at academic role sa UPPGH at UP College of Medicine. Direktor ng Philippine Board of Otolaryngology, Head and Neck Surgery o PBOHNS at dati siyang presidente ng Philippine Sleep Society at kung saan din siya diplomate at fellow. Nanungkulan din siya bilang Chief of Section of Oropharyngology, Salivary Glands and Sleep Surgery, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery o ORLHNS, UPPGH at naging Assistant Chair for Teaching. Bukod sa clinical work, siya rin ay Assistant of the Dean for Alumni Affairs and Associate Professor sa Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery sa UP College of Medicine. Ilan sa mga hospital affiliations ni Dr. Agnes ay ang pagsasanay niya sa mga premier medical centers, kabilang ang Asian Hospital at Medical Center sa Alabang, Muntinlupa, at ang Global Sleep Care Center sa Centuria Medical Makati. Santiago Juanito, nag-iisang lalaki. Si Tiago ay naglalarong striker para sa Ateneo de Manila University na napanood nitong March sa UAAP Season 88 High School Boys Football Tournament. Nasa ikatlong season na siya kasama ang Blue Eagles sa High School Boys Division. Taong 2013 naman nang mailabas ang liham ni SILG John Vic para sa kanyang 5-year-old son na nagdiriwang ng kaarawan noon. Binigyan niya ng permiso ang isang pahayagan para ito ay mailabas dahil habang isinusulat niya ang liham, alam niyang hindi niya mababati ng happy birthday ang anak at hindi rin niya ito makakasama. Nasa kampanya kasi siya bilang Cavite Governor re-electionist. Ang tumatak na mensahe nito para sa kanyang 5th birthday na inilagay niya sa liham, I have dreams for him, but I will never burden him with them, for they are my dreams and not necessarily his. Catherine Isabel. Si Catherine ay nagtatrabaho bilang optronics developer sa isang kumpanya sa Stockholm, Sweden. Nag-aral siya at nakapagtapos ng Bachelor of Science degree in Engineering Physics and Applied Physics sa University of the Philippines, Diliman noong 2014 hanggang 2019. Kumuha rin siya ng Master of Physics, MS Engineering Physics sa KTH Royal Institute of Technology sa Stockholm noong 2020 hanggang 2022.
Ang KTH ay kilala bilang Europe's leading technical and engineering universities. Pumasok naman siya bilang intern sa Electrical Engineering Intern Amber Kinetics Internship sa Union City, California, United States noong June 2017 hanggang July 2017. Naging undergraduate researcher siya sa Photonics Research Laboratory, National Institute of Physics, University of the Philippines Diliman Apprenticeship noong November 2016 hanggang June 2019. Sa paggawa naman niya ng kanyang thesis para sa masteral degree niya, nakipagtrabaho siya kasama ang kumpanyang Tobii mula January 2022 hanggang July 2022. Matapos iyon ay na-direct hire siya bilang optronics developer, kung saan ay 4 na taon na siyang kasama ng nasabing kumpanya. Pero nagkaroon ng development ang kanyang employment doon dahil noong May 2025 ay naging part-timer na rin siya bilang Scrum Master o Facilitator and Servant Leader na tumutulong sa isang agile team to work together efficiently para sa cross-functional hardware team spanning mechanics, electronics, and optics. Isa ring advanced open water diver si Catherine na may lisensya mula sa Professional Association of Diving Instructors na na-issue noong December 2020. Andrea Victoria. Si Andy naman ay gumraduate bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Fine Arts in Visual Communication sa University of the Philippines Diliman noong 2021. Kinilala naman ang kanyang alma mater na De La Salle Santiago Sobel kung saan siya graduate noong 2017, ang Latin honor na nakuha niya sa UP. Mahilig si Andy sa diving at dati siyang competitive swimmer, kaya naman trabaho niya ngayon ay isang underwater macro photographer and artist. Nakasali naman siya sa isang group photography exhibition sa Cube Gallery sa Banilad, Cebu City. Nagkaroon din ng exhibit si Andy noong May 29, 2025 sa Makati, kasama ang mentor niyang si Mike Bartek na tinawag nilang The Oceans at Night. Pero ilan lang ang mga ito sa magpapakita ng galing ni Andy sa marine photography dahil marami pa siyang nagawang exhibits ng kanyang mga obra. Ginagamit niya ang kanyang sining upang pasiglahin ang kamalayan at advokasya para sa proteksyon ng dagat. Aniya sa isang magazine feature patungkol sa kanyang ginagawa, "Something I realized from doing underwater photography is that the ocean has a personality. You can only want to protect something if you know it." Rosana Margarita. Pagiging abogado naman ang napiling trabaho ni Rosana Margarita. Nagtatrabaho siya ngayon bilang associate sa Puno Law at nangangasiwa sa litigation and corporate matters, including criminal, tax, and labor disputes. Tumutulong din siya sa mga bagay na may kinalaman sa energy law regulation and government compliance. Siya ay may karanasan sa pagrepaso ng mga kontrata para sa mga corporate clients pati na rin ang pagbibigay ng legal na payo sa mga regulatory requirements. Involved din siya sa legal due diligence reviews, lalo na sa land lease agreements. Ayon sa profile niya sa Puno Law, graduate siya sa University of the Philippines Bachelor of Arts in Linguistics at dito rin niya natapos ang kanyang Juris Doctor o Professional Graduate Degree. Stella Roberta. Siya si Toby na nabanggit sa liham ni John Vic sa anak na si Tiago na madalas nilang kasama na naglalaro ng hide and seek kapag walang trabaho ang nooy gobernador. Dahil mas pinili niya ang pribadong pamumuhay, wala masyadong impormasyon ang malalaman sa kanya. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comments section below.